Please be seated. Let us open our Bible on Psalm 71, 15 hanggang 17. Praise the Lord. My mouth shall show forth thy righteousness and thy salvation all the day, for I know not the numbers thereof. I will go in the strength of the Lord God. I will make mention of thy righteousness, even of thine only. O God, thou hast taught me from my youth, and hitherto have I declared thy wondrous works. Yes. My mouth shall show forth thy righteousness and thy salvation all the day long, for I know not the numbers thereof. So, kinakailangan ang ating bibig ay magpapahayag kahit naman ng kanyang katuwiran at ang kanyang kaligtasan sa buong araw. Dahil hindi natin alam how long it will take in our lives in doing this, because we can never know when it will be over. Hindi natin alam kailan matapos ang buhay natin. We don't know the number of our days in declaring His righteousness and His salvation, but what is important, it got to be, kinakailangan, ang kaligtasan at ang katuwiran ng Diyos ang ating ihahayag. Hindi kay yung hinihayag mo yung kasamaan ni Satanas. Ang inihayag mo ang kalukuhan ng masamang espiritu. So, if you are doing that, kung ginagawa natin yan, servants tayo ni Satanas. Pero kung ang ating sarili binibilang natin as servants of God, then, yung kanyang katuwiran, yung kanyang kaligtasan, ang ating ihahayag sa ating bibig. Praise the Lord! Basahin natin Psalm 71:8. Praise the Lord. Let my mouth be filled with thy praise and with thy honor all the day. Yes, mapuno yung ating bibig ng praise the Lord. No? Mapuno yung ating bibig ng hallelujah. Mapuno yung ating bibig ng pagpuri sa Panginoon Diyos. At yung kanyang honor, yung kanyang parangal sa Kanya, yung ating bibig mapupuno sa pagparangal sa Panginoon. Yung ating bibig mapuno ng pagpuri sa Panginoon. Hindi kayong bibig natin puno ng pagpamalikas. No? Hindi kayong bibig natin puno ng pag-curse ng ating kapwa. Hindi kayong bibig natin puno ng pag-murmur sa buhay, pagko-complain sa buhay. Hindi kayong bibig natin puno kahit paman sa pagpangaway sa ating mga kapwa. Kailangan ang ating bibig punuin natin sa pagpuri at sa pagparangal sa Diyos. Hindi kayong bibig natin puno ng pagpupuri sa sarili natin. Hindi kayong bibig natin mapuno sa pagparangal sa ating sarili. Pagpamamayabang, pag-angkin ng mga bagay-bagay na hindi naman tayo karapat-dapat umangkin. Kaya tingnan mo si King Nebuchadnezzar. Sino ang inonor niya? Sino ang gipraise niya? Ang kanyang sarili. Nagkamali siya. Kailan niya naintindihan na nagkamali siya? Nung pinaramdam na ng Diyos sa kanya, kinunan siya ng kaalaman, kinunan siya ng katalinuhan, kinunan siya ng trono, kinunan siya ng palasyo, pinalitan ng damuhan, pinalitan ng sira ang kanyang utak. So, ibig sabihin yan, kung meron ka mang purihin, yung nagbigay sa iyo ng lahat, purihin mo siya. Kaya nga sinabi dyan, let not the mighty man glory in his might, let not the wise man glory in his might, but let all that glory in this, that I am He. Siya, nagamagawa. I am He that exercises
loving kindness, that I am He that exercises righteousness, judgment. For in these things do I delight. So, punuin natin ang pagpuri at ang pagparangal sa Diyos. Hindi sa tao, hindi sa sarili. Siya lang, nag-iisa, ang merong karapatan gawa ng ganon. Huwag tayong maging mangmang, huwag tayong maging kakamali sa mga bagay na yan. Because there is God that is observing us. May Diyos na nag-o-observe sa atin. Merong Diyos nakikinig sa atin. Kaya tama lang yung sinabi, sino yung magmamataas sa kanyang sarili? Binabagsak ng Diyos. Sino yung magpapakumbaba sa kanyang sarili? Tinataas ng Diyos. Praise the Lord. Basa pa Psalms 35:28. Praise the Lord. And my tongue shall speak of thy righteousness and of thy praise all the day long. Yes. Ang aking dila magsasalita ng iyong katuwiran at sa iyong kapurihan sa buong magdamag. Sa buong magdamag. Para hindi makasingit yung kaaway. Jesus said, He has no part in me. Okay, so, punuin natin ang ating dila ng pagpuri at pagparangal at pagsalita ng kanyang katuwiran. Hindi ating katuwiran. Katuwiran ng Diyos. Kasi yan lang yung accepted sa kaharian ng Diyos. Yan lang yung accepted. Pag mag-pray tayo sa Panginoon, i-accept yung prayer natin pag ang righteousness niya ang siyang ating ginawa. Kaya, that will be the key. Yan yung pinakasusi ng ating prayer na matugon. Yan yung susi na marinig natin, well done, thou good and faithful servant. Kaya, sino man tao sa sanglibutang ito na nag-expect ng kaligtasan, and yet it is not the righteousness of God ang kanyang ginagawa, magkakaroon sila ngayon ng prostration pagdating ng panahon. Yan ay yung sinabi ni Pablo. I pray, and the desire of my prayer is that all Israel will be saved. But I bear them record that they have the zeal of God, but not according to the knowledge, not according to the righteousness, which is according to the knowledge, which is in the Holy Scripture. But they are about to establish their own righteousness and are not submit to God's righteousness. O di, kahit pa desire mo, prayer mo, maligtas ka o maligtas yung ibang tao, nagtatayo ka na lang man sarili mo ng katuwiran, hindi ka nagpapasakop sa katuwiran ng Diyos, how could you be saved? Paano ka maliligtas? And beside that, wala nang alternative sa righteousness of God. Kanya lang. Hindi ka pwede magsabi na meron pang ibang righteousness na pwede mong alternative sa Diyos. Hindi. There is only one righteousness that is acceptable in the eyes of God, His righteousness. Praise the Lord. Kaya, ganun po. At saka ito kasing pagpupuri natin sa Panginoon at pagpapasakop natin sa kanyang righteousness. This is not temporal. This will be forever. Basahin natin Psalms 145 verse 2. Praise the Lord. Every day will I bless thee, and I will praise thy name forever and ever. Yan. Every day. And forever and ever, we will praise the Lord. Why? We are not forever here. Yes, physically, we are not forever here. Di tayo lumuluntad din sa yuta, hantod sa physical. Pero, remember, ang Espiritu mo'y naghatag kinabuhi, dili ang physical. Once ang physical, biyaan na sa Espiritu nga gihatag sa Diyos, ang physical
patay na. But the Spirit nga maoy naghatag og kinabuhi nga dili mamatay, dili mapalong, dili mawala ang iyahang pagka ikaw, pagka ako, ang atong espiritu, ang atong kalag. That's why, pag dawato ni dito sa gingharian sa Diyos, pag tinanggap ito sa kaharian ng Diyos, then we will be doing non-stop. Pero, pag hindi natin ginawa na ang kanyang katuwiran ng ating ginagawa dito sa sanglibotang ito, mahihinto ang lahat ng ating kaligayahan dito sa mundo. At papalitan niya ng, suffering and agony doon sa kapahamakan ng kaluluwa. Kaya huwag tayong umalis sa katuwiran ng Diyos. Praise the Lord! Huwag nating gawin yung nakita ni Pablo doon sa mga Israelites. Basahin natin. Romans 10 verse 3. Praise the Lord. For they, being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Ayan. Ignorante pala sila sa katuwiran ng Diyos. Bakit? Magaling sila sa sarili nilang katuwiran. Bakit? Magaling silang gumawa ng kanilang sariling pamamaraan. Puro sila magaling sa kanilang sarili. Gusto nila ang kanilang sarili ang masunod. Ay sana yung sinabi ni Lord Jesus Christ, if you want to follow me, deny yourself. That is kabaliktaran. Nag-establish ka ng righteousness mo for your information, for your knowledge, for your awareness. In the eyes of God, that is just like a filthy rag. Para lang yung dumi na basahan. That is filthy in the eyes of God. Bakit filthy? Bakit maruming basahan yung righteousness natin? Malayo yan sa standard ng Diyos. The righteousness of God is perfect. Our righteousness is just like a filthy rag in the eyes of God. Hindi yan makapasa, magpakailan paman. Bakit? Hindi sa atin nagmumula ang perfection, righteousness which is of God. Sa Kanya lang nagmumula yan. Ang na-acquire natin yung kasalanan ng ating mga magulang. Ang na-acquire natin yung ignorance ng ating mga magulang. Yung ating na-acquire natin sa ating mga magulang, yung na-inherit natin. All have sinned and come short of the glory of God. Nawala yung kaluwalhatian ng Diyos. Kaya wag nating idugtong yung pinutol na ni Jesus Christ doon sa cross sa Kalbaryo. Idugtong mo pa yung ating mga magulang na hindi nakapagpanindigan. Saan natin idugtong ang buhay natin? Kay Jesus. Kaya nga, the first Adam, what? Sinner. And many become sinners. The first Adam, what? Disobedient. And many become disobedient. But the last Adam, which is Jesus Christ, is an obedient and righteous. So that, because of that, many become righteous. So doon natin i-link, doon natin i-sumpay o idugtong yung ating buhay sa Kanya, hindi sa ating sarili. Kaya sabi ni Paul, tatayo sila ng sarili nilang katuwiran, hindi nagpapasakop doon sa katuwiran ng Diyos, which is in Christ Jesus. Kaya, magpaturo nga tayo. Praise the Lord. Sa Diyos, basahin natin Psalms 34:11. Praise the Lord. Come ye children, hearken unto me. I will teach you the fear of the Lord. Yan. Paano natin maturuan yung mga tao sa fear of the Lord? Ikaw, paano mo turuan yung tao mag-drive? Ikaw, paano mo maturuan yung tao mag-swimming? Di ba sa experience mo? You cannot teach a man how to drive if you are not a driver. You cannot teach how to swim someone
if you don't know how to swim? So, ikaw ngayon, kung sa takot sa Diyos, kung tuturuan mo yung mga tao sa takot sa Diyos, you cannot teach them how to fear God if you don't have the fear of God. Praise the Lord. Para bang si Kristo, tinuruan niya tayo na huwag magkasala. Dahil hindi siya gumawa ng kasalanan. Tinuruan tayo paano magpakumbaba dahil siya ay nagpapakumbaba. Tinuruan niya tayo how to endure unto the end. Faithful siya. Faithful hanggang sa kamatayan. So, before you can teach others, you must be the first one to perform it. Ikaw muna ang maggawa niyan. Praise the Lord. Basahin natin yan. Psalm 66:16. Praise the Lord. Come and hear, all ye that fear God, and I will declare what He has done for my soul. Yes. Kung ano yung ginawa ng Diyos sa sarili mong kaluluwa, by your experience, and that is how you could teach others how to fear God. Kasi ginawa ng Diyos sa buhay mo, yung kaluluwa mo, nilinis niya. Yung kaluluwa mo, tinuruan niya. Natuto kang matakot sa Diyos. Natuto ka ng sumunod sa Kanya. So you can teach others. Pwede ka nang magturo doon sa iba how to fear the Lord. And I will declare what God hath done in my soul. That is your life. Become a testimony to them. Become a model unto them. Praise the Lord. So ganun, sa buhay natin, si Kristo yung leader natin. Siya yung model natin. That's why Paul said, follow me as I follow the Lord. Diba? So, may susundin tayo habang sumusunod tayo sa Panginoon. Kaya, ganun po ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Tingnan mo si David. Before he fought Goliath, paano niya nakonbinsi King Saul to let him go? Yung experience niya. Kasi wala amang nag-raise ng hand na mag-volunteer na musukol kang Goliath para pildihon. Wala, hadlok man silang tanan. Itong binatilyo at that time, binatilyo pa siya. Meron siyang karanasan sa buhay na pwede niya ring ulitin sa tao na yan. Ano yan? Basahin natin. Sa 1 Samuel 17:36 hanggang 37. Praise the Lord. Thy servant slew both the lion and the bear, and this uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he hath defied the armies of the living God. David said, Moreover, the Lord hath delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear. He will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, Go, and the Lord shall be with thee. Yes. Sino ang tinuro ni David na nagligtas sa kanya sa lion at saka yung uso, yung bear na yan? The Lord. Wala siyang claim na siya. The Lord hath delivered. The same Lord which delivered me, or who hath delivered me from the hand, from the mouth of lion and bear, the same Lord God will deliver me from the hand of that giant, Goliath. O, ganon. So sa buhay natin, you demonstrate, you illustrate, and teach people how to fear the Lord. So you have the experience. Yung experience natin, yung bang expertise mo na, paano na matalo yung mga tukso na yan. Dahil may takot ka sa Panginoon. Then because of that expertise, you can teach those people who are not yet expert. Turuan mo hindi marunong. Kaya ito sa buhay natin, ito yung i-declare natin sa mga tao.
yung righteousness niya, yung takot sa Diyos, para sa ganon, masaya ang Diyos. Dahil yung kanyang glory, natanggap natin, pinapasa natin sa iba. Para marami pang maliligtas. Praise the Lord. Last verse, Psalm 71:18. Praise the Lord. Now also, when I am old and gray-headed, O God, forsake me not, until I have showed thy strength and thy in this generation and thy power to everyone that is to come. Praise the Lord. Hindi lamang during our youth or young age, we will be declaring His wondrous works, His righteousness, the fear of God. Kahit tatanda na tayo, do not ever stop declaring His strength. Sabi dito, nung ako'y matanda na at nagkauban na, O Panginoon, wag mo akong itakwil hanggang mapapahayag ko o mahahayag ko ang iyong kalakasan doon sa henerasyong ito, ang inyong kapangyarihan sa bawat isa na darating pa. So, you never stop serving God as long as you have the strength. May lakas ka pa. Praise the Lord. Kaya nag-celebrate ang Marble Congregation ng 32nd year anniversary. Diyan sa Marble Congregation. So, sabi ko, praise the Lord, hindi naging nonsense or useless or in vain ang pagpunta ni Pastor Samuel Algabre dito. Hindi naging useless yung mga na-assign dito na mga missionaries or mga pastors and pastoras until this present time. And we will continue till Jesus come. Hanggang babalik ang ating Panginoong Hesukristo. So that hindi maging in vain ang lahat. Huwag tayong huminto. Patuloy tayo. At mag-focus tayo sa Panginoong Diyos, sa kaligtasan. Huwag tayong magtingin sa weakness ng tao. Huwag tayong magtingin sa ating sarili. Huwag tayong tumingin sa pagsubok. Huwag tayong tumingin sa mga trials na yan. Tumingin tayo doon sa kaligtasan. Yun ang pagsikapan natin. Na in spite of all trials and temptations na ating nararanasan, and yet we still have the opportunity na save tayo dahil hindi tayo bumigay, hindi tayo gumawa ng kalokohan, ng kasalanan, hindi tayo na-discourage. Lahat-lahat dahil nakapokus tayo sa kaligtasan. That is the only main objective. Bakit nakarating ang Ebanghelyo dito? Para makapasok tayo lahat sa kaharian ng Diyos. Dapat hindi tayo mawala. Alam mo kasi ang Marble Congregation nagsisikap na magpalaki ng simbahan. Galit si Satanas. Galit na galit si Satanas. Tingnan mo. Pag magpalaki pala tayo ng simbahan, galit na galit si Satanas. Bakit? The kingdom of God is being expanding. Nag-i-expand ang kingdom of God eh. Ibig sabihin yan, if the kingdom of God is being enlarged or expanding dito sa ministry natin, si Satanas mababawasan. Yung kanyang dinidisi, mababawasan. So it is this disadvantage to the devil. Ay, galit na galit si Satanas. Hindi nga niya pinapakawalan yung mga prisoners niya. Eh. Ngayon, kukunin mo pa, dalhin mo dito sa kalayaan. Kaya galit si Satanas. Kaya ginugulo-gulo sila. Yung spirit of angry to each other, spirit of grudges, spirit of misunderstanding, spirit of miscommunication, this spirit of disunity, nandyan na, division, lahat nandoon na. Pero kahapon, the mighty God, our Savior, Jesus Christ, broke the work of Satan. Binasag niya ang gawa ni Satanas. Yung kadiliman, inano niya, tinaboy niya.
At yung liwanag ng Diyos ang nagtabon. Praise the Lord! Oo. So, ang saya-saya nila by the grace of God. Anong na-come up sa meeting? Hahanap na ng lupa para tirikan ng bagong simbahan. Dahil yung nandyan ngayon, that is government property. Access road. And as the government is making or doing the expansion of the road or the development of the road, liliit na yung property, mawala na yung parsonage, how could you expand? At any time pag gamitin ng government yan, wala kang magawa. So, yun, masaya ang mga anak sa Diyos. Bibili ng lupa. Tirikan ng bagong simbahan. Kaya ganun. To God be the glory. May dalawa kaming nakanbas na lupa. Maghanap pa ng iba, ng mga opportunities. Then, pagkaisahan, huwag kayong mag-decide ng final decision kung hindi kayo nagkaisa. Hindi pwede na ipustro nyo yung plano nyo, yung kalahati ayaw, yung kalahati lang ang gusto, tapos ipustro nyo na maggulo pa sa lukot ang mangyayari. Kailangan marunong tayo magpasakop, marunong tayo makinig, magkaisa tayo, para meron tayong sound mind. Paano balansihin yung karapat-dapat to the glory of God para sa kalwalhatian ng Diyos. Praise the Lord! Kasi pag magulo yung isip ng bawat isa, hindi ka magkakaroon ng magandang plano. Ililigaw ka, ililihis ka. Hanggang pagdating ng panahon, mauwi sa walang kabuluhan kasi walang magandang plano. Masayang-masaya sila. Tapos nag-asa ko ng revelation kay Lord Jesus Christ. Sabi ni Lord Jesus, kaliwanagan ang nandito ngayon. Paano? Nagpatawaran na sila. Paano nag-angkin na sila ng magkakamali? Paano humingi na sila ng pagsusori sa kanilang kapwa? Paano tinanggap din nila ang paghingi ng kapatawaran ng kapwa? Nagpatawa din sila. Sila rin nagkaroon din ng paghingi. Sila? Forgive one another. Balik kaagad instantly. Pak! Yung harmony. Balik kaagad instantly yung peace. Balik kaagad yung unity. Balik kaagad. Parang wala lang nangyari. Ganon si Jesus pag mag-rescue sa kanyang mga anak. Praise the Lord! Ganon siya kabuti. Kaya, let's declare the strength of the Lord. Let's declare the righteousness of the Lord. Yan yung ihahayag, i-testify natin. Masaya. Tapos, dyan ang blessing ng Diyos ibubuhos sa nagkakaisa. How good and how pleasant it is for the brethren that dwell together in unity, for there the blessing of the Lord, He will command even life forevermore. Praise the Lord. So, to God be the glory. I'm so thankful for the success and victory sa ginawa ni Lord Jesus Christ sa Marbel Congregation. I'm so glad, I'm so blessed, I'm so happy together with the children of God. Kaya, wala. Kamot sa ulo si Taning. Sabi niya, hindi ako nagwagi. Huwag mo siyang bigyan ng pagkakataon magwagi. Because pag hinayaan natin siya maging magwagi, for our destruction yan, for our agony, for our bitterness, for our sorrow. Lahat, nandan ang lahat ng mga consequence pag siya, masamang consequence pag siya ang, tingnan mo si Adam, si Eve, what was the consequence after they obey? And hinayaan nila si Satanas manaig sa kanila, manalo. Di ba? Kapahamakan, displacement, na paalis sila doon sa privilege na paraiso, kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Kaya ganun po. Let Jesus Christ reign in us. Tapos, naghingi ako ng revelation kasama na yung na-meeting namin last Saturday. Approved ni Lord Jesus Christ yung proposal na leading ni Jesus sa buhay ko. Praise the Lord.
na whatever portion na privilege na ibigay sa main, at main lang ang may pakinabang niyan. Nagkaroon ako ng heart na i-divide, hatiin 50-50 para magamit sa kapakanan ng mga pastors. At yung 50, dito lahat yan sa main church kung ano nang gagamitan namin dito para sa development, para sa ministry lahat. Praise the Lord. Ay, salamat. Nag-approve si Lord Jesus Christ. Tapos yung suggestion ni Brother Louie na magkaroon ng voluntary love offering in additional sa mga naghihirapan ng mga pastors. In-approve yun ni Lord Jesus Christ. Paano hindi mag-approve si Jesus niyan? Turo niya yan. Help one another. Paano hindi mag-approve si Lord Jesus Christ? Siya yung nag-organize. Bear one another. Praise the Lord. Help one another. We are showing His glory. Saya, kaya to God be the glory. Salamat sa Panginoon. Kaya i-pray natin ang aming next trip dito sa Lubihid congregation para ma-implement na yung kanilang project doon by the grace of God. Praise the Lord. Then, ano pa yung will ni Lord Jesus papagawa sa atin? Let's do it in His name, in His righteousness, in His strength, in His holiness. Lahat. Maging matagumpay tayo kahit anong malalaking mga challenges. Kahit gaano pa yan, mas malaki pa yan kay Goliath. Mananaig tayo through the Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.